Okay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers, no? Sa mga nagmamahal, sa mga nanonood. Isang mapagpalang araw sa inyo. Mga kalingap, mga kapatid, ngayong araw po gagawa lang tayo ng maiksing reaction video, no? Para po ito kay Rachel. Susundan lang natin at reaksyonan lang natin yung kanyang mga kawang gawa, yung kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. At bago yan, no, bago tayo magpatuloy, nais ko sanang hingin ang inyong suporta. No? Suportahan natin si Kuya Bal, si Ate Edna at si Kalinga Prab. Suportahan po natin sila dahil ang lahat ng ito, dahil po ito kay Kuya Bal. Lahat ng mga gumagawa ng charity, lalo na po dito sa Daet, ito po'y impluwensya ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya sana po, no, sa inyong pagsuporta kay Ruel, kay Rachel, sana suportahan nyo rin po si Kuya Bal. So ito po mga kalingap, mga kapatid, gawa tayo ng reaction. Ito yung mga vlog ni Rachel. So ito po, panoorin natin. So ayan po, welcome back po sa ating YouTube channel, Rachel Miles Vlog. So in this video, dadalawin po natin ulit sila Nanay Marivic and Tatay Alex. So ngayon, pumunta kami ngayon dito ni Tito para magbigay ng trapal pansamantala dahil nung nakaraan, nakita po namin na grabe po, na talagang sirang-sira na po yung bahay po nila. Talaga pong butas-butas na po talaga. Katulad po sa bahay namin dati, ganun na din po. So Ay ngayon, grabe. So kung katulad sa bahay nyo dati, Rachel, talagang sirang-sira yan. Kasi nakita ko yung bahay ninyo, talagang butas-butas yung bubong. nagbili po kami dito ng pansamantalang trapal para po kala Nanay Marivic at kay Tatay Alex, para din po sa mga anak nila, para hindi po sila mabasa ng ulan. Ayan, palapakan natin. Palapakan natin mga kalingap, mga kapatid, itong ginagawang pagtulong, paglingap nila ni Daddy Donat at ni Rachel Morales sa isa nating kababayang si Nanay Marivic, no? Na talagang dumaranas din ng kahirapan. Tapos habang nag-iipon po kami ng mga pang-allowance po para dito sa pabahay, I mean, sa panggastos dito sa bahay para pansamantala meron pong munang trapal para hindi po sila mabasa ng ulan. So ayun, tara po, tingnan po natin yung kalagayan nila Nanay Marivic ngayon. So ayun po, andito na po tayo sa bahay nila Nanay Marivic at Tatay Alex. Wow, ito may dala na silang trapal, oh. So ito yung sagot muna, no, pansamantala. Sabi nga ni Rachel, habang sila ay nag-iipon pa lang ng pangmateryales, budget para po sa bahay, dapat may solusyon pansamantala. Kumbaga agapan na hindi sila mabasa sa ulan. Malaking tulong po ito, no, na ma-actionan kaagad. Una, naramdam ni Rachel, no? Ramdam din ni Rachel yung mga paghihirap pag ikay ganito ang iyong bahay, butas-butas ang bubong, pag tag-ulan, di mo alam kung saan ka babaling, saan ka pupwesto. Kaya nga siguro naisip agad nila ni Daddy Donat, nila ni Rachel na asap, gagawa agad tayo ng paraan. So ito po yung trapal para po sa bahay nila Nanay. Nabigli namin dito. Kasama si Tito sa pagkabit. Tito Sherwood. Yan. Si Tita. Okay, tanong ko lang sandali. Daddy Donat, kumusta ka naman? Tapos na ba ang unos? Daddy Donat, plado, oh. Daddy, wala na ba? Natapos na ba ang malakas at madilim na kulimlim? At malakas na kulog at kidlat? Oo, mapansin nyo mga kalingap, nakarang araw talagang laman, no? Laman talaga si Daddy Donat. Pero ngayon mukhang okay naman na, natapos din. Ito na po. Ito na po. Oh! Ito'y pala, no? First time ko makita tong bahay na ito. First time ito, kasi ito yung nakita natin ngayon, no? Grabe, ang bubong pa lang. Butas-butas na yung mga trapal, oh. Warat-warat na. Kasi hindi naman talaga ito pang matagalan. Lumulutong yan at kita mo yung bubong nila. Ano yung Wow. ng bahay? Grabe, oh. Ayan, oh. Butas-butas, oh. Oh. Puro tagpi-tagpi. Tapos itong plywood, ano na rin talaga. Matagal na rin talaga at lumang-luma na. So, ito po.
Hello po, Tay. Ayan, oh, grabe, no? Alam ko, sigurado ako, mga kalingap, mga kapatid. Tumama ito sa puso ni Rachel, no? Ah, ako, sigurado ako sa lahat ng binablog niya, baka dito siya talaga napaluha or nalungkot. Dahil, pag nakita niya ito, maalala niya yung kanyang nakaraan. No? Maalala niya nung wala pa si Ruel sa buhay niya. Ay, parang may hugot, ah. Oo. Nung wala pa si Ruel sa buhay niya, ganito man sila ni Rachel. No? Ganito ang buhay nila. Nung wala pa si Ruel sa buhay niya. Ngayon, siyempre, natulungan na iba na rin ang buhay nila. Pero alam niyo po, kahit anong gawin ni Rachel, hindi niya ito pwedeng kalimutan kasi matagal silang tumira sa ganitong sitwasyon. Matagal silang nanirahan na ganito ang kanilang buhay. Sobrang hirap. Kaya malapit kay Rachel ito. No? Kahit hindi man niya sabihin. Pero alam niyo po, tayong mga Pinoy, mas madali tayong makarelate kaya kung ano ang ating nakita doon sa ating nakaraan. Hindi natin pwedeng talikuran yan. Ito yung mga bagay na pilit gumigising sa atin. Di ba kahit sino sa atin? Kahit ako. Ako pag may nakita akong nangingisda, yung mga batang maliliit, yung bang nangingisda na, doon ako nahabag kasi danas ko yun eh. Yung maliliit pa lang kami nung araw, nanguha na ng alimango sa dagat, no? Sumasama na ako sa mga matatanda, nakikisabit, nakikitulong, para lang pag uwi, mayroong ulam. So same din si Rachel. Hindi niya ito pwedeng kalimutan kahit gaano na siya kasikat. Kahit dumating pa si Ruel sa buhay niya, mananatili itong alaala. Alaala ng nakaraan. Ay, grabe. Ay, panoorin pa natin. Oh. Ayan po. Grabe, naabot po dito sa loob ng bahay Ayan, basa ako sa loob ng bahay. nila yung tubig. Ay, talaga, kita nyo naman, kawayan lang. Interview po natin si Nanay. Hello, Nay. Kamusta po kayo dito kapag nag-uulan? Ayan, ito pala si Nanay Maribik. Bagong lakas talaga, super butas ng bubong. Kaya nga, nakita ko po sa picture nung grabe daw po. Paano po yan? Saan po kayo na niya? Doon lang po sa Hindi mo po kayo nababasa? medyo nakatulog din kasi yung may konting butas na siya. Kahit bago ba yung year, na mo rin siya. Bilis siya Nababasa? nasira. Opo. Dapat pala, Inakalawang. Mga yero. Thank you, Be, sa sa pagpunta nyo dito. Kasi kanina naisip ko nga yun na umaga na ako. Pag nagkagawa si Agong dun sa Binsons, bibili ako ng kapatas na basa ko nga yung chat niya. Kaya sabi ko parang Natagalan po kami sa pagbisita at naggawa po naman. Pasok ako tsaka nag-iipon pa po kami ng... naiintindihan ko naman yun. At mahirap sa panahon talaga ngayon. Kaya Alam mo, ang bait ni Nanay Maribik, no? Bakit kaya si Nanay Maribik mabait? Yung ibang nanay dyan, pumunta lang kay Rachel, nanloko pa. Alam mo, narinig niyo sabi ni Nanay, sabi niya, naunawaan ko yan, Bi, kasi sa hirap ng buhay ngayon. Ito pa, ulitin natin, ha? Para marinig niyo. naiintindihan ko naman yun. At mahirap sa panahon talaga ngayon. Kaya Ayun. Mahirap talaga sa panahon ngayon ang pera. Kaya naintindihan niya. Pero itong si Nanay, itong isang nanay, nalala nyo, mga kalingap, si Nanay Hasmin, ayun, nakausap ko si Engineer Agol, kapitbahay pala ni Engineer Agol yun. Magawa ng reaction natin yun ulit. Nalaman ko kay Engineer Agol, ito palang si Nanay Hasmin, sandali lang, maiba lang tayo. Hindi naman pala talagang naghihirap. Tagamantag ba kapitbahay ni Engineer Agol at palahingi daw talaga. Nanay Hasmin, gayahin nyo to si Nanay Maribik, marunong maghintay, marunong magpasalamat at nagiging totoo lang. nagpapasalamat ako din sa mga sponsor na nagbibigay na
talagang answer prayer po talaga na hindi ko naman po ina-expect na may ganito pong tutulong sa amin. Maraming salamat sa iyo, Rachel, at sana mas dumami at lumakas ang mga followers mo at sa mga viewers. Maraming salamat at magbigyan kayo ni Lord ng good health at sa mga taong tumutulong at sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po. Tunay po kayong pag-asa ng tulad naming mahihirap na talagang hirap ma-afford yung mga pangangailangan dahil sa mahal ng mga bilihin. Talagang inuuna po talaga namin yung mga Pagkain. pangangailangan ng mga bata bagay po yung sa bahay. Kahit mahirap at yung mga bata ay nababasa kapag umuulan, naaawa nga ako sa kanila. Kaso sabi ko sa kanila, kunting tiis lang anak ko, sabi ko, at may tutulong na sa atin para Wow. So, alam niyo, kakaiba si Nanay, no, Marivic. Talagang makita mo sa kanyang kabaitan. No? Ako ito. First impression ko kay Nanay Marivic. Totoong tao siya. No? Kasi, alam niyo po, yung mga ganito, makita naman malaman mo naman yung kanilang pananalita, yung kanilang paningin. Tinan niyo po si Nanay Hasmin. Tinan niyo, ang dami niyang kwento. At saka bandang huli, pera ang pinag-uusapan. Oo. Pero ito si Nanay Hasmin, bibinanggit pa sa pera. Nagpapasalamat siya sa mga taong tumulong, sa mga sponsor. Pero never siyang nagsabi na, mga ganito, mga halagang ganito. Shoot na yun. Shoot na yun. Oo, kakaiba si Nanay Marivic. So, malaman mo yan. Oo. para maging komportable sila sa pag-aaral. Tulad nga kahapon yung panganay ko nagdayo doon sa tiyahin. At grabe talaga ang ulan kahapon. Kahit anong ilagay naming isahod, talagang tumutulo. Ay, mga Kalingap viewers, sa panahon ngayon, tag-ulan na talaga sa daet. Ako nga, nagkakasakit ako dahil sa ulan init. Kaya kung ang bahay mo ganyan, nakakaawa talaga. So sana, matulungan ni Rachel, ni Daddy Donut, at sa mga sponsor. Sana nga, marami ang tumulong. Pero alam ko, sabi ko nga kanina, hindi ito pwedeng pabayaan ni Rachel. Bakit? Ito yung inspirasyon ni Rachel Ganito sila si Rachel nung araw. Butas-butas bago sila natagpuan ni Vincent. So sana, dahil natulungan si Rachel, tutulong din niya, Nay. Huwag ka mag-alala, Nay Marivic. Dahil paalalahanan ko po si Rachel na isa kayo sa mga dapat tulungan, na mabait. At sigurado ako ang daming tutulong sa inyo. Ay, wala na talaga. Kaya sabi ko, kunting tiis na lang ako, sabi ko. At may mga tao na namang mabubuting puso. O yung unang gawa pa namin yan, kasi yung kababagyo, as in talagang napunit na siya. Wala na, no choice na siya. Kahit naman repair na agong, talagang totally repair na siya, totally damaged na siya, at kawayan lang yung mga niya, yung poste niya. Kaya, meron. Hindi naman. Kasi nga sabi ko noon, i-repair ni Agong. Kaso niya sabi, mabilis mag-repair, kaso yung materialis at ano naman siya, karpentero. Pero masun siya. Kaya siya lang naman ang nagagawa niya. Kaya lang, mahirap i-provide yung mga materialis talaga. At yung 500 or 600 na kita, ang hirap pagkasyahin sa pambaon ng mga bata. Ay, totoo yan. Alam mo, kung anak ka ngayon nag-aaral, sumahod kang 500, kulang. Kasi nga, pamasahe nila, pagkain, tapos bayarin mo pa sa bahay ng kuryente, tubig. Kulang po talaga. Paano ka nga makagawa ng bahay? Siyempre, ang priority talaga, kahit sino naman, ang priority mo, pagkain. Hindi mo unahin yung bubong, unahin mo pa ba yan kaysa kumukulo ang iyong sikmura. Hindi po ba? So, ganun po talaga. Siyempre, ang priority ko yung pagkain. Mahirap. Mahaba. Swerte ni Nanay. Salamat at nandito kayo. Grabe po. Naalala ko din yung bahay. Oo, nakita ko nga yun na ano ko doon sa
sa vlog. Ako yung mga kaibigan ko din, ganun din po. Sorry po. Kahit naman ako, may Ayan, dumating sirang-sira, oh. bisita, papasukin ko, talagang walang space, walang walang papasukan. Wala pang maayos. Kasi ano talaga, maraming salamat dahil dumating ka. Wow. Si Tutoy nga, nag-antay. Mama, sabi, mapunta dito sa anak, nag-aano pa yun, nag-iipon pa yun kung may mga mabigay sa atin. Kasi, yung bata niya, mahirap pang hapuan. Matandaan kasi yan. Normal po yan, ay. Normal po yan. Matanda yan mga bata ngayon. Dapat pag nangako ka to pa rin mo. Kasi niya masalubong namin mama si doon sa may At alam mo, gusto ka niya. Sabi niya, September 3 na mama, sabi niya, okay lang naman. Mahirap ang buhay ngayon, nag-iipon tayo ng Correct. Sabi ko, pasalamat ka sa mga blessing na madating sa atin. Sabi ko, magsikap kapag aral. Wala siya ngayong pasok. Ngayon lang ako nagkaroon ng half day na din po ang dahil kasi full day po kami sa po half day na din. Unawain mo rin na si Rachel kasi nag-aaral. Tapos, siyempre busy rin sa school. Hindi man talaga pwedeng i-priority, no? Charity kasi nga nag-aaral pa siya. So, pag may time, makakadalaw siya. Kaya nga mas maganda pakinggan yung ganito yung sinasabi ni nanay kasi malawak yung kanyang pangunawa. No? Nauntindihan niya na hindi kagad nakabalik si Rachel. Kaya salamat sa iyo, Nanay Maribik. Saludo ako sa iyo, no? Isa kang tunay na nangailangan. Hindi kagaya sa iba dyan na kunyari lang. Hindi man po po, Friday, full day po. Tapos, Tuesday to Wednesday, ko, sige bayad. So, kasi nga, ma-birthday siya sa 24. Kasi hindi ko yung anak ko kayang ibigay sa iyo. Yung bahay lang natin, hindi natin ma-provide sa ako. Yan na. Talaga naman, no? Sipag ni Daddy Donut. So, ito po. Mabuti na lang, no? May trapal. So, hindi na yan mabasa sa ulan. Ito po yung kalagayan nila dito. Grabe po. Kapag umuulan, pinapasok po sila ng tubig. Alam mo, karapat-dapat talaga silang tulungan. Kasi dahil nga po sa mga butas po. Ayan, oh. Dami yung butas na yan. So, ganyan po, no? Ganyan din si Rachel. Kaya sabi ko, ako sigurado ako na matutulungan sila dahil itong ganitong sitwasyon, relate na relate si Rachel dyan. Kasi nung hindi pa ganito sila kasikat, hindi pa natulungan, ganyan na ganyan po ang kanilang sitwasyon. Sa bubong. Tapos ito po yung mga anak ni nanay. Ayan, so mga kalingap, mga kapatid, sana suportahan pa natin si Rachel sa kanyang mga charity. Si Daddy Donut, suportahan din po natin. Ganito po ang dapat tulungan, no? Bubong na butas-butas. So salamat, no? Pasalamat ako sa mga viewers, sa mga sumusuporta sa Rachel Fanatics, kay Ruel Umalalag. Salamat din. At tutulungan din to ni Ruel, sigurado ako. At salamat din kay Kuya Bal dahil sa kanya nagkaroon po ng maraming charity vlogger. Salamat kay kay Kalinga Prab, kay Ate Edna. Muli, ako po'y humingi sa inyo ng suporta, no? Pa-share po yung ating reaction video sa inyong lahat, sa mga nandyan. Sana po suportahan niyo po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw.